Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay, at tagumpay inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Tatlong tinta. Kwento, buhay at tagumpay. Sa murang edad ay namulat siya sa hirap ng buhay dahil nagkamuang siyang nag-aalaga sa kanyang amang may sakit at nagdadialysis. Maaga siyang naulila at nagsilbing breadwinner ng pamilya. Pinasok niya ang paghuhugas ng mga water container sa isang mineral water shop. Naging regular siyang tagapulot ng mga basura sa isang fun run venue. Nakita niya ang paskil na naghahanap ng ahente ng sasakyan at nagtry siyang pumasok kahit hindi siya college graduate. Nagpatuloy siya sa pagiging ahente at unti-unting nakaipon. At nang siya ay nakaipon, naisip niyang i-pursue ang kanyang passion sa pagtatattoo. Makakasama natin ngayon si Don Sheldon Asuncion, 33 years old, taga Pasig City. Yan. Magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ang saya-saya. Ayan. Kamusta ka, Don? Eto, okay naman po. Medyo kinakabahan. Ayan. Medyo ano lang. Chill lang tayo. Chill lang, chill. Ayan, chill. Medyo mainit pa naman ngayong partner. Oo nga. Kamusta biyahe? Papunta dito. Wala namang traffic. Walang traffic. wala naman. Buti na lang din, wala kasi mga Dire-diretso. pasok yung Apo. estudyante. Yes po. Tsaka kaso sobrang init, no? Ayun nga. Ngayon po yata yung pinakamataas na ano eh. Oo. Mainit pero kinakabahan kasi si Don kaya Okay. nilalamig siya Nilalamig. ngayon. Kaya sa totoo lang, pinalakasan ko ng aircon namin dito sa loob ng ano. Pero eto no, grabe yung latag ng istorya ni Don. No? Ang ganda ng tatlong tinta. Tatlong di ba? tinta. Na nagsimula ka, nagkamuang ka no, nang nag-aalaga ka ng iyong ama na nagdadialysis. Kwento mo naman sa amin. Actually, pinanganak po ako na na may sakit na po yung father ko. Ilan taong ka nun? Pagkapanganak pa lang po. Okay. So, So talagang na-distinguish po siya na may sakit po siya sa bato. lumaki ka nang talagang Apo. may sakit na yung tatay. Yes Naabutan po, mo apo. siya, may sakit na talaga. So, everyday, araw-araw ko po naririnig na umiinda siya. So, yun po yung kinagisnan kong buhay nun na nung hanggang sa buhay po siya. Ikaw, bale, naranasan mo na, syempre, bata ka, di Apo, ba? apo. Una naman, partner, hindi mo alam na, bakit yung papa ko laging nakahiga? Opo. So, Yan. So nasabi naman po sa amin ng mother po namin na meron pong matinding karamdaman yung father ko noon. So parang pagkakita po namin sa kanya, parang na-accept na po namin yung kalagayan niya na araw-araw po siya dinadala sa ospital, dialysis, palit-palit po ng fistula. Ayan po yung Tsaka ang hirap, no? Imagine mo, sa pamilya mo, may gantong sakit. Opo, sobra. Kasi iniisip ko noon, lumaki ka nang hindi yung traditional na yung tatay mo uuwi galing trabaho makikipaglaro sa'yo. Opo. Tapos may ganun. pasalubong na dala, no? Oo. Apo. So, ikaw, ano yung konsepto mo sa isang tatay nung mga panahon na yun? Actually, siya pa rin po yung baga parang father figure ko na na nakikita na
tinataguyod pa rin po niya kami through paintings kahit may sakit po siya. So nagbebenta po siya ng mga paintings niya sa SSS, yung mga ano po, mga doktor po niya, yun po yung mga client po niya na nabebentahan po niya ng mga paintings. Ang galing na kahit may karamdaman na siya. Then nagbubuhat pa po siya ng mga malalaking frame kasi pagka nagpi-painting po siya, ipi-frame niya po yun para presentable pag ibinenta. So namulat ka, nakakita mo yan. Yes, opo. Then yun din po ang kahit may sakit siya po yung naging idol ko sa mga pagpipaint, pagdodrawing. Kaya nung medyo murang edad pa lang po ako, ay natuto na po ang mag-drawing tsaka mag-paint. So, ang tatay mo talaga parang nagsilbing modelo niya Ay, sa opo, buhay. So parang hindi ko tinignan yung kapansanan niya na ano na ayokong gayahin to. Ang tinignan ko yung ability niya kung paano siya makapagtrabaho ng kahit may kapansanan. Hindi ka ba nagtanong kasi nung time na nagda-dialysis ang tatay mo, syempre hindi biro ang gastos noon eh. Ay, opo. Napakalaking gastos niya. Kumbaga sa sakit, ito yung napaka magastos Totoo. talaga. Magastos, opo. Pero ano yung nagpalakas ng loob mo? Actually, isa sa nagpalakas po ng loob ko yung mother ko kasi pinilit niya po na maipasa sa SSS na maging sagot po ng SSS yung Dialysis. karamdaman ng father ko. Kasi every other day po, dinadialysis siya. Yung time po na yun, mga nasa 2,000 to 3,000, malaki na po yung That price time, ng pagka-dialysis po. So, nakita ko po yung mother ko kung paano po siya mag-asikaso ng mga para lang maipasa sa SSS na maging sagot po yung pagda-dialysis niya. So paano ka pumasok ngayon? Sa murang edad, 'di ba? Ikaw ay pumasok sa water station. Water station, opo. Actually, Ilan taon ka nun? mga nasa 13 to 15 years old Bata po. pa. Opo. Buhay pa ba si... Father ko po Father nun. mo? Ay, wala na po. 10 years old po ako. Grade 5 po ako nung nawala po yung father ko. Although lagi po niya akong tinuturuan mag-painting, mag-drawing. Then, yun nga po, namatay po siya nung grade 5 po ako. Doon po ako na-stop mag-focus sa pagdodrawing, pagpipainting. Nawala po yung guidance sa akin ng father ko. Then, natapos ko naman po yung elementary, then high school, then after high school, pumasok po ako ng college. Pero, naaawa po din po ako sa mother ko na nagtatrabaho po siya. Na mahirap po na tinataguyod po kami dalawang magkapatid na siya lang po mag-isa. Kaya napag-decidean ko po na mag-stop na po muna dahil sa tuition. Then, naghanap po ako ng mga trabaho. Then, marami po akong in-applyan trabaho. Yun po, sa kabutihang palad, wala pong tumanggap sa akin sa trabaho. Grabe, no? Kasi Opo. bata. Kaya po ako nabagsak po sa water station. Pero bago mo ikwento yan, ano yung huling message o sinabi sa'yo ng tatay mo na natatandaan mo? Actually, sa mother ko po sinabi na nung 4 years old po ako, pero naaalala ko pa po yung drawing ko nun. Nag-drawing po ako ng ibon po na nakabaliktad. Kasi pagka sumasamba po kaming pamilya dati, pagka naglalakad lang po kami pa uwi, pagka may mga nakikita po ako, ang bilis po pumapasok siya sa isip ko. Then pag uwi ko po, dinodrawing ko po. Then natuwa po sila sa akin na nakapag-drawing po ako ng ibon na nakabaliktad po, na nakatihaya. Kasi may nakita po ako sa daan nun na ibon na nakatihaya, patay na po. Yun po yung drawing ko. Nagulat sila na may bata pala daw po na kayang mag-drawing ng mga ganong. So sinabi sa mother ko po na ingatan daw po yung kamay ko na darating ang araw, yun daw po yung makakapagtaguyod sa aming pamilya po. Pero ang hirap nun partner. Kumbaga syempre, kung yun ang binilin ng tatay mo sa nanay mo, bilang lalaki, malikot tayo eh. Opo. 'Di ba? Syempre, maglalaro tayo ng basketball, Opo. makikipag tayo, tropa-tropa sa labas. Opo, tama. Paano ka nag-adjust? Naging mahigpit ang magulang mo, ang mother mo ba that time? Dumating po sa punto na hindi ko na pinaniwalaan yung sinabi ng father ko kasi ang hilig ko po nung dati mag-basketball po, sumama sa magbanda or something. So parang nawala na din po kasi yung guidance na parang mag-drawing po ako. Nawala na po ako sa gusto ko po nung bata pa po ako. So pinigilan po ako ng mother ko na hindi, bawal kang mag-basketball kasi pinapangalagaan ko yung sinabi ng tatay mo. Bawal kang mag-skateboard or kung ano man yung hilig mo. So napigilan po yung yung mga kagustuhan ko dati. Pinigilan po ako ng mother ko. Then yun po pala yung maglilid sa akin dito sa art industry. So yung dito na tayo, Sheena. Sa pinasok mong paglilinis ng sa water station, no? Opo. Kamusta? Anong naging buhay mo? Sakto ba yung kinikita mo at magkano ba yan? Actually ano po kasi siya wala po akong ma-apply na trabaho, doon wala dito po ako nag-aaral. Naisipan ko lang po na aralin po yung sa water station. So namasukan po ako doon. Ang sahod lang naman po namin doon, pagkain po, kung may gusto po kaming kuhaning inumin po doon sa
sa bakery or something kasi isa lang din po yung may-ari Mm. nun. Then nabibigyan, naaabutan naman po 100 to 150 a day po. So masaya naman po siya, nakakapag-deliver po kami sa mga yung mga malalaking lugar po, mga condo Mm. unit na nagbubuhat po kami ng mga galon para i-deliver dun sa 13, ano? po. So bata ka pa lang, talaga mabibigat na ang binubuhat mo. Literal, partner. Kumbaga, no? literal na batak ang katawan. Oo. Actually payat lang po ako nun, parang payat lang po ako, pero syempre kailangan pilitin, kailangan gawin. So pagkatapos nun, ano pa yung mga pinasok mong trabaho? Pagka meron po ako yung sa kaibigan ko po na nag-aalok po ng meron tayong project sa fun run, magdadampo tayo ng basura. So isa po ako sa nagpipresenta kasi wala po akong source of income nun, na tambay lang po ako or ano. Sama ako diyan, lagi akong kasama para hindi ko na napeperwisyo yung nanay ko manghingi ng pera or something. Nagpapaalam ka ba sa kanya? Ay, hindi niya po alam yung mga ginagawa ko nung dati kasi hindi niya po ako papayagan. Buti no, naisip mo yung ganyan. Kasi sa edad na yan, partner, di ba? Ang iniisip natin madalas, lalo na binata. Correct. Apo. Ayan yung sasama ka pa sa tropa, Apo. girlfriend, Kumbaga, Apo. ito yung mga, manliligaw. sabi ka pa sa mga gala, Oo. gimmick, ganyan. Ang di ko pa nga po makalimutan nun yung isang beses na kami sa fun run, nagdadampot po kami ng mga plastic bottle na pinag-iinuman po Oo. ng mga tumatakbo. May hawak po kami ng yung plastic bag na itim, tapos walis, ganyan. Nakita ko po yung isang schoolmate ko po doon na kasama yung family niya sa fun run na binati, "Uy, doon, kamusta ka na?" Na medyo, di ko po alam yung sasagot ko, na parang medyo hiyang-hiya po, parang gano'n. Anong ginawa mo? Nagpanggap lang po ako na na masiyahin na, "Uy, di okay lang ito, nag-i-enjoy naman sa ginagawa," ganyan. Pero deep inside po, nakakahiya po yung time na yun. Opo. Iba kasi yung pakiramdam di ba? Na Oo. lalo na bata. Alam mo yun, maiisip mo na, ba't ganun? Nagpupulot ako, tapos sila Oo. nakakahiya. Yung mga Oo. kaibigan niya, di ba? Nakita mo, nandun, pumunta doon sa event na yan. Oo. Tapos ikaw ang nagtatrabaho ka at nagpupulot ng basura. Opo. Yes. Opo. Saang punto ng buhay mo na umabot ka na nasabi mong ayoko na ng ganitong buhay, kailangan may gawin akong paraan? Siguro totoo po yung sinasabi nila na gagraduate ka po sa pagtambay kasi lahat po ng mga tao maoobserbahan mo kung ano po yung ginagawa nila. So, tinignan ko po yung sarili ko na habang tumatambay po ako, may mga nagbubukas ng tindahan, pumapasok po ng mga sa trabaho. So, tinignan ko po dun kung alin po yung buhay na gusto ko. Yung buhay ko ba na ganito or yung buhay na kagaya nila na mas nagsusumikap, na lumalaban sa buhay. Then, dun na po ako nag-decide na mag-apply ng trabaho. Na kahit kung na-reject ako sa 10, gagawin ko naman 30 para kahit papaano mas mataas yung ratio na mas ma-hire ako, mas matanggap po ako. So yun po ang pinakaunang in-applyan ko pong trabaho noon sa mga restaurant po. Hindi din po ulit ako natanggap hanggang sa nalaman ko po na kamag-anak po pala namin si Marvin Agustin po. Yung father niya po, inilapit po ako ng mother ko na pagtrabahuhin mo naman yung anak ko kasi gustong-gusto na talaga makatulong sa akin yan. So yun po yung first job ko, nagtrabaho po ako sa restaurant. Anong trabaho mo dun? Food server. Actually, ang tawag po sa akin nun, backup kasi wala pa po ako talaga mga requirements So backup, kinonsider nila na magtrabaho. Food server po, taga-kuha po ng mga order, taga-serve po. Then yung pag-serve po namin dun, di lang po yung normal na tray, oval tray po, malaki. Wala po ang background sa ganun kasi hindi naman po ako graduate ng Oo. Opo. So parang pinilit ko lang po matutunan talaga. Along the way, natuto makisama para kahit papaano hindi nila ako sabihin, "Hindi ka na marunong dito, wala ka rito." So nakisama ako para naturuan nila ako. Ang hirap nun walang point ba na meron kang nabasa? Ay, meron po. Opo. Actually, medyo malayo po kasi yung pag nyo po ng yung pagkalagay po dun sa table, Oo. medyo malayo po yung. So iniipon lang po namin dun para isang puntahan. Then isang beses po na bit ko po yung oval tray. May nahulog lang po na isa na out of balance na po. Nabasag po lahat. Then sa akin po i-charge yun, wala pa po yata akong isang buwan. So sinahod ko po nun lang napunta. Ayun. Pero sabi ko, hindi, baka part ng process, na part ng proseso ng kung paano ka magiging matibay sa buhay. Kailangan mong tanggapin kung nakagawa ka ng kasalanan, mali, error. So kailangan mo siyang i-face. Binayaran ko po din kinabukasan, nagsipag pa po ako lalo. Yan. Yung mga kinikita mo, paano to? Binibigay mo ba kay mother mo, sa nanay mo? Actually, sa akin po.
para yung pera po ng mother ko, sa kanya na po, hindi na po ako yung nanggugulo dun sa ano niya, income. Opo. Kumbaga, parang naging independent ka kagad, no? Opo. Sa murang edad niya. Opo. Para wala na asikasuhin yung nanay mo. Para sa akin po, opo. Para hindi na siya intindihin. Oo, Yes po. Kaya ganun na siya. nangyari. So, Opo. pagkatapos nitong pagiging food server mo, Opo. paano ka naman sumunod sa isa pang trabaho? Nag-decide po yung lola ko na na ituloy po yung pag-aaral ko. Kasi nanghihinayang po siya kasi lahat po ng mga tita ko, mga kapatid ng mother ko, even po yung lola ko, principal po, then teacher po yung mga tita ko. So gusto niya po makapagtapos po ako ng pag-aaral. Mhm. So pinag-aral po ako ng lola ko, then hindi ko din po talaga kaya i-survive na nahihiyab din po ako sa lola ko na manghingi ng pang-tuition and baon. Nag-working student po ako, nag-apply po ako sa fast food po. Natanggap naman po ako doon kasi ang gusto po nila yung working student. Nag-apply po ako medyo mabigat po kasi noon kasi TV station po yung tabi nung fast food na Mhm. pinagtatrabahuhan ko. Kaya pagka break po nila, sobrang dami po talagang tao. So Ah, nag-working service crew, student po. service crew ka Apo. nun. Nag-working student po ako. So, wala ka kumbaga, ikaw, no, hindi mo inaasa sa iba. Ikaw lang lahat, Apo, no? parang ayoko po kasi talaga yung namemerwisyo po ng iba. Parang mas gusto ko po yung sariling akin, gastos ko sa akin nang galing, parang ganun po. So, eto ba yung nagtustos sa'yo sa buong kolehiyo mo? Opo, ito po yung tumulong kasi hindi ko din po ulit natapos Mm. Stop ka. natanggal po ako sa scholarship kasi di po talaga ako magaling sa accounting. 3 beses ko na po siya inulit. Kapag ganun po kasi tinatanggalan po kayo ng scholarship pagka sa government. So nag-stop po ako ulit, then decide po ulit na kung magtatrabaho o hindi. Doon po ako napasok ng car industry. Okay, ano namang ano doon? Ah, Di ba ang tinatanggap dyan dapat college grad. graduate? college grad po, Oo. opo. So paano mo Parang nilaban yan? Dumating na Pagpasok po mo? sa punto na na kailangan ko ng yung sinasabi nilang fake it till you make it. Na nung naglalakad kami nung schoolmate ko nung high school, may nakita kaming hiring for car agent. Mhm. Mm. Then sabi ko, apply tayo rito. Di tinanong namin sa guard, sir, ano po yung mga requirements? Hindi, kailangan college graduate kayo. Yung mga ganun, kasi nakachinelas lang po kami, napadaan lang naman po. Then, nung nag-apply po ako, sinabi ko po dun sa manager, college graduate po ako. So na yung nagsinungaling ka? Po, yung diploma ko po, hindi ko pa nakukuha, tsaka yung TOR, kasi yun po yung kailangan isubmit. Oo. To follow, sabi ko, next week po man bibigay ko. O sige, start ka yung bukas, requirements, training. Then, upon training po, may isang pumasok po na na parang bibili ng sasakyan po. May hinahanap po siyang agent na natanggal na po pala sa trabaho. Lahat po sila naka-lunch break. Ako po yung nag-assist. Gusto ko color red. Bigyan mo ng color red nito. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Yun po yung unang-una kong benta na sinabi ng manager ko. Hindi, kahit wag mo na ibigay yung requirements mo. Sige. Tanggap ka na? Tanggap ka na. Oh, ang Hire ka na. galing. Baga, yung panahon po yung nagbigay sa akin ng parang opportunity. Na hindi ko po expected na may papasok po na tao para bumili ng wala na pong sales, wala na pong conversation, bibili niya na po kaagad yun po yung naging break ko. Para sa'yo talaga yun. Opo. Then after po nun, na wala po yung dealer na yun, lumipat po ako ng iba't ibang dealer. Doon po ako natutong kumausap ng iba't ibang tao. Doon po ako na parang na-train na kailangan mo pala hindi lang yung circle mo yung kinakausap mo. Para mas marami kang opportunity, kailangan mong kumausap ng maraming tao. Magaling ka mag-PR. Oo. Opo. Meron kasi yung talagang gift yun eh. Mm. Hindi lang siya Opo, basta opo. naaaral. Ay, opo, Yung opo. meron kang charisma talaga. Opo. Diba? May magic. Correct. Ganun. May magic. Oo. Eto na. So, syempre, napagdaanan mo na lahat mo yung paghuhugas ng water container, Mm, nagpulot opo. ka ng Ng basura. basura, naging food server, Opo. hanggang sa napasok ka dyan sa pagbibenta ng sasakyan. Opo. Kailan mo na sabi sa sarili mo na eto na yun? Opo. Bumabangon ka na paunti-unti. Yung nasa car industry po ako, akala ko po yun na po talaga eh. Yun na po yung makakapagsalba sa akin eh. Dumarating din po pala yung yung parang unos ba Mm-mm. na hindi naman po ako naturuan sa financial kung paano humawak ng financial. So, nung kumikita po ng pera, hindi po nakakapag-ipon, nagagastos lang po ng nagagastos. Hanggang sa dumating sa punto po na na hindi na po ako ulit nakakabenta, parang pabagsak na din po ulit, parang ganyan.
doon po bumalik ako sa mother ko na may merhuwisyo na po ako ulit, nanghingi po ako ng pera. Pautang muna, pangpasok ko bukas, babayaran ko din pagka nakabenta ako. Mailalabas ko kayo ulit ng partner ko pagka nakabenta ako ulit kayo ng ate ko. So dumating ulit po sa punto na ang duty ko po from Pasig to Mega Mall, wala po akong pamasahe, hiya na po ako kakautang sa mother ko. Ginawa ko po noon, naglalakad lang po ako noon. Papasok. Kasi nahiya din po ako sa mga katrabaho kong manghiram. Then, siguro, panahon na naman po ang nagbigay ng opportunity sa akin. That time po, hindi ko po makakalimutan yun nang naglalakad ako. Nakita po akong takip ng tubig po. Ganyan. So, ginawa ko po habang lalakad, para malibang, sinipa-sipa ko lang po siya. Sa makarating po ako doon sa venue. Then, may bumusina po sa akin na schoolmate ko po nung high school. Oy pare, saan ka na nagtatrabaho? Ay, di ako, inayos ko po yung damit ko para kahit paano yung buhok. Ay, dito sa Mitsubishi, ganyan. Kukuha kami ng sasakyan. Gagamitin namin sa company namin, L3, sa'yo na lang kami kukuha, may approval na kami, ganyan. Doon na naman po, parang binigyan na naman po ako ng opportunity ng panahon. Yung parang naisabi ko po sa sarili ko na hindi ko mo nahihirapan ka, ititigil mo. So baka mamaya process lang yan para sa big opportunity, para ma-handle mo yung opportunity mas malaki. Ayun. Ang galing naman. Yung kusang lumalapit Opo, talaga. yung panahon po yung, hindi para dito ka, para dito ka. Kumbaga, Opo. totoo yung sinasabi nila na i-chase ka mismo. Opo. No, kung para sa'yo, para Opo. sa'yo talaga. Kahit anong gawin mong paglayo o maligaw Opo, ka opo. man, babalik at babalik Kumbaga sa'yo. parang yung iba po kasi, sa 3 pa lang tumitigil na, pero yung opportunity pa pala pang 8, pang 9, pang 10. So yung sa akin talagang kinontinue ko kung nasang profession po ako that day. Hindi, dito ako gagalingan ko araw-araw kahit mahirap, gagalingan ko. Kasi kung hindi ko man dito matumbok yan, baka bukas, baka sa makalawa, baka next year, pero gagalingan ko dito. Alam mo, isa sa key na naging to si Don, hindi ka sumuko. Opo. Kahit anong hirap, bilhin mo, Opo. dumating sa point na nanghihiram ka na sa nanay mo. Totoo. Opo, nakakahiya po. Nakakahiya talaga. Siyempre, di ba, nagtatrabaho ka, Opo. ayaw mo silang maabala, Opo. pero tiniis mo yun, no? Tiniis po ako. In fairness. Eto, naku-curious lang ako kung nalaman ba nung boss mo Opo. na pineke mong college graduate ka? Apo, nung mga close na po kami, nung manager ko po, inamin ko po sa kanya na, ma'am, hindi po talaga ako. So, namura niya po ako, nang pabiro lang naman po. Oo. Ayun, pero sabi ko, sige, nakailang benta naman na din na po ako, kumbaga parang, hindi na po ako nila tinanggal base na lang po sa kung paano po ako mag-perform. Siyempre, ang dami mo na pinasok Opo, na opo. nabentang sasakyan. Oo, no? Fake it till you make it. Tapos, ang ginagamit ko na po sa ibang dealership, nung nag-apply po ako, yung background ko po dun sa dealer na yon. So, hindi na po nila tinatanong kung graduate po ako ng Yun na, kumbaga may ka na, may parang clearance. May alas, apo. may malalaman na nila, ay hindi, magaling naman pala to nakabenta pala Baka siya top madami. agent ka pa. Ay, hindi po ako nag-top agent. Kasi, sa dealer po kasi, ang ano nila, kapag matangkad, mga artista, sa ano po kayo, tawag dito, yung mga tumatanggap po Frontline, ng mga sa walk-in. oo. Pagka, yung itsura mo maliit or something, backstage ka. Kumbaga pang front nila yung mga gwapo. Ganun, yung mga itsura. Backstage ka, hanap ka sa labas ng client. Parang Ayun. ganun. Mukhang artista lang daw siya. Ay, Akala ko kapatid to ni Boss Toyo eh. opo. Ano lang po, Toyo lang po. Toyo Hindi lang. boss. So eto na, 'di ba? Ayan na, ka na uli, nakabenta ka na uli. Opo. So hanggang sa dire-diretso na ba, tinapos mo pa ba yung pagka-college mo? Hindi ko na po tinuloy yung pagka-college ko nung nakabenta po ako. Actually, isang buwan po nun, yung unang nagbigay po ng break sa akin yung schoolmate ko po. Nag-follow through na po yung ibang mga benta. 7 na kotse po ang binenta ko po noon, July. So, nagkaroon po ako pero yung commission po noon, hindi po agad-agad dumarating. Isang buong bigayan. No? Hindi po, hiwa-hiwalay po yung bigay nun. Sabi ko, malaking break sa akin tong, kung either itutuloy ko or hindi. Pero bago ko to gawin, magpapatattoo muna ako. Kasi may na-unlock sa personality ko, sabi ko po. Na nakaya ko pala. So, nung pinatattoo ko po yung first tattoo ko, actually, ang symbol po nun, medyo... Pwede mo makita? Ay, opo. Ayan, Ito pakita natin sa camera. Ito po. Ayan. Anong meaning yan? Ang nagtattoo po nito, sikat na vlogger na po ngayon, si Papa Star. Si Papa Star, kilala. So, ang meaning po kasi nito, yung letter M, kinonect ko po sa Virgo. Virgo po,
which is yung M po, Mila Rose po ang nagbigay po sa akin ng buhay sa magulong mundo, sa tatsulok na na mas marami ang mahirap kaysa sa mayaman. So yun po yung. And bago ka po makapanik sa taas, kailangan mo po munang dumaan sa mga madudugong proseso. Wow. Oh, ang ganda ng meaning, ah. Ikaw ang nag-drawing yan? Ako po yung nagsabi sa artist ng Nag-design, ganito. Opo, design tas na yan. Dinesign po ni artist. Eto, Don, may tanong ako. Ano natutunan mo bilang isang breadwinner? Actually, ang natutunan ko lang po talaga sa journey ko na ganito, wag po tayo, wag kailangan lang po talaga natin, ang main purpose po talaga para sa akin ng buhay ko po is tumulong. Yun lang po ang natutunan ko, is tumulong lang po sa kapwa, at magugulat na lang po ako na eto may bumabalik na mas malaki. Actually, yung process po parang naging experience ko lang po siya, pero hindi po siya yung pinaghugutan ko ng talino or kung ano man yung natutunan ko po. Yung pagtulong po siguro yun yung Pagtulong. Sa pamilya. Oo. Opo. Kailangan talaga may malaki kang puso, may malasakit Opo. ka. Kumbaga ano rin nilalagay niya rin yung sitwasyon niya sa iba eh. po. No? Tsaka isa rin sa reason kung bakit siya naging matatag. Dahil sa dinanas niya, sa tatay niya. Yes. No? Sa murang Same po. edad Sa murang kasi, edad. alam mo na eh. Kumbaga innate na sa iyo yung pagkikare sa Correct. kapwa. Opo. Diba? So eto na, nung nagpatato ka, sabi mo, eto na yung hudyat. Po. Anong hudyat. nangyari? Anong meron dun sa hudyat na yun? Parang bigla po akong binulungan ng father ko eh. Ayan ang ano mo, yan ang abang nung masakit po magpatato eh. So, ba't hindi mo i-try? Baka ayan yung magiging ano mo, magiging buhay mo. Ito yung sinasabi yung sa kamay. Apo. Yung sa kamay mo. Oo. So naingatan parang naging ng ano po batang siya kasi ito, diba? kinalimutan ko na po yung advice nung tatay So, ko. nag-flashback. Nag-flashback po na baka ito nga. Try ko na. So nagbumili po ako ng gamit na pang tato. Mm. Pumapasok pa po ako sa car dealer, pero lagi na po akong napipingot ng manager kasi lagi po ako nagdo-drawing. Baga parang ang isip ko po, teka magtatato ako, pag uwi ko sino yung tatatoan ko, tetesting. Doon ka na nakafocus. Opo, wala na po ako sa Pagbebenta. pagbebenta. Yun po, yung mga kaibigan ko willing naman po na masira ang mga balat nila pagpraktisan para lang daw po matuto ako. So grabe din yung binigay sa aking opportunity ng mga kaibigan ko po noon. So ang mabigat lang po nun, kailangan mo ba po silang bayaran para matatuan? Ganun Kailangan naman talaga. mo pong painumin, Ganun pala. Oo. pameriendahin, pasigarilyohin, lahat ng tambay. Siguro mga nakaano po ako, 100 na tambay po sa amin. 100 na Opo. tambay. Ayan. Di man po tambay sa amin, mga kakilala, mga tinatuan. Binayaran mo sila? Actually, isa-isa? hindi po Mga ako na soft doon po drinks, ako ganyan. doon po ako natuto na kaka-chase ko sa pera. Mm. Parang mabilis makukuha pero mabilis nawawala. This time, ang finokus ko po is hindi pera, yung improvement ko po sa pagtatato. So, hindi ko po namamalayan na dumadating na pala ako sa punto na binabayaran na po ako 200 pesos o pang merienda mo. Na, dati sila yung binabayaran ko, tapos dumarating na sa point na ako na po yung inaabutan. Hanggang sa may mga nagsasabi na po sa akin na mga client, hindi, kailangan 1,000 ang ibayad ko sa'yo. Hindi po ako naniningil. So, yung pera na po, yung kusang Nire-reco ka na. Opo. Ayaw na pong pumayag ng mga tinatatuan ko na libre. Hindi pwedeng libre yung art mo. Kailangan may bayad yan. Hindi pwedeng. So sila na po yung nagde-decide kung magkano po. Hanggang sa nag-set na po din ako ng minimum. Sa bahay pa po yun. Ayun po. Ayun. Tapos, ang nangyari, kailan ka nag-start na mag-resign na sa trabaho mo? Nag-resign ka ba or tuloy Opo, ka din? nag-resign po ako. Nung na-fully book po ako, hindi ko po namamalayan na yung ilang buwan na, ay, alas 5 ka lang pwede pagkatas ng duty mo. Mm. Gantong oras lang kami pwede, tapos tinitignan ko po yung price yung price, yung time kung aabutin kasi pagkagaling mo sa trabaho, papagod ka na. Doon po ako nag-decide na yung tattoo na mismo ang nagsabi, mag-resign ka na, dito ka na pumwesto, parang ganun. Opo. Ayun na. Opo. Eto na ang simula. Yes po. So, paano mo nasabi sa sarili mo na this is it na talaga? This is it pansit. Noong dati, naisip mo ba yung naglalakad ka? Opo, Ngayon, may unti-unti ka na bang napupundar sa pagtatato mo? Dahil ba dito sa pagtatato? Nung sa bahay pa lang po ako, wala pa po kaming napupundar kasi doon ko po na
natutunan na kapag ka hindi mo pa alam kung paano gastusin yung pera, wag mo Mm. munang gagalawin. So, Mm. kumikita po kami ni partner ng pera noon, pakonti-konti po. Hindi po namin ginagalaw, hindi po namin ini-enrich yung sarili Mm. namin. Kasi Mm. baka mamaya mapunta lang po sa wala eh. Mapunta lang po sa, hanggang sa, trinay ko po na umattend po ng mga seminar sa tattoo para maging, yung tingin naman po parang professional style, hindi lang yung bahay-bahay, ganyan. So, nung nakapag-seminar po ako, kinaibigan ko po yung nagpa-seminar. Mhm. Yung kinausap ko po, ganyan. Then, dun po, pumasok yung pandemic. Which is yung pera po pala na hindi namin ginastos, dun pala namin magagamit. During pandemic. Kasi bawal po magkaroon ng tattooan or something. Hindi po kasi essential eh. Paano ka nakasurvive niyan? Lalo na yung pandemic. Actually, nagtinda po kami ng partner ko, pastillas. Mm. Ayan, opo. Kumbaga parang hindi pa pwedeng yung Matenga. masisiro tayo kasi may oras tayo. Kailangan, yung oras na yun, pwede tayong kumilos, pwede tayong maghanap ng pagkakakitaan. So, deliver ng pastillas, ganyan. Yun po yung nag-survive sa amin. Hanggang sa, isa na rin po ako sa parang nag-break din ng, yung mga lockdown. May patago po na, syempre, sige, punta ka dito. Session. Oh, session tayo, ganyan. Tapos yung mga kapitbahay ko po, kasi hindi naman po kami pinapasok po doon ng mga barangay tanod or something kasi looban po yung sa amin. So pag may kapitbahay ka, wala po kayong magawa. Mari, 500 lang pera ko dito. Sige, hindi, totoo na kita. Hindi ka ba natakot? Kasi, di ba, that time, yung first lockdown, magka-COVID May ka. Apo. Di ba, syempre, Actually, buntis po yung partner ko nun. paano Opo. muna, yan? Kaso, yung unti-unti na din pong nauubos yung ipon namin, parang dalawa lang din patutunguhan ito eh. It's either magugutom yung partner ko Pamilya mo, or makipagsapalaran. makikipagsapalaran tayo na. Pero after session naman po nun, disinfect, ganyan. Hanggang sa ganadong-ganado ka na Apo. magtrabaho. Ngayon nung lumabas na yung supling ninyo, no? Apo. Ano na yung pinaka naging motivation mo na ano na yung next kong gagawin? Nag-settle ka na Oo. lang ba dun sa Pagtatato pagtatato? sa bahay. Ano? Ano po yun eh, during pandemic pa rin po nun, yung Mm. lumabas po yung anak namin. Dahil lagi po ako nagla-like dun sa nagpa-seminar, nilalike ko po yung mga niya, Mga post niya. mga post. Tapos pagka may birthday, kahit di ko po kilala, happy birthday po sa parents niya. ganyan. Okay. So, nakilala niya po ako na sabi niya, pasok ka nga dito sa shop ko. Magtattoo ka, ikaw yung pagka nakasarado kami ng Monday, Tuesday, ikaw ang magtatato para kahit pa paano income generating. So, hinire po niya ako, first day ko po dun, sabi ko, ito may na ako, partner, meron na akong magandang trabaho, maganda yung shop na papasukan ko. Yan. First day ko po nun, ako po yung magbubukas ng shop. Kinuha ko po yung susi sa guard. Ang tumambad po sa akin 3 foreigner na tinatanong po kung sino yung artist. English po eh. English yung tanong. Pasaba Medyo, ka. sabi ko, ganito pala sa tattoo industry. Hindi lang pala basta-basta ang tattoo industry. Nakakala ko ang mga Puro Pinoy. tinatatuan lang. Pinoy tambay, mga ganito. May mga professional na tao din palang gustong magpatato. Mm. So, napansin mo na, teka, ibang level na Ibang pala level yung ano po. ngayon. Opo, Level ka sabi ko, na. tama tong napuntahan kong shop. Isa to sa magbibigay sa akin ng magandang opportunity. So, dito mo na naisip na, eto na talaga, itutuloy ko na talaga. Apo. So, nagtattoo po ako doon ng almost one year or 1.5 years po yata. Nagtattoo po ako sa kanila. Then, lockdown po ulit. Nagpag-decidean ko pong mag-resign dahil po sa sobrang mahal po ng pamasahe. 600 to 800 pesos po ang pamasahe pagpunta po nun kasi wala pong Sa grab-grab man nun. lugar eh. yan? Sa Makati lang po, Pasig to Makati yung bayad po sa mga grab nun dati sobrang taas po. Oo nga, mahal talaga. Wala pong bus nun, walang Oo. something. Tsaka may dala kayong mga kanya-kanyang ink na, di ba? Apo. Sarili mo, may sarili Sa kanila gamit. naman po. Sa kanila Pero yung na. mga equipment po sa amin, yung mga machine. Dala-dala mo pa rin. Apo, dala-dala po. Natatakot na din po ako na kung uuwi po ako ng gabi, dumadami din po yung mga nun that time yung mga hold up, Nanakaw, oo. nanakaw, yung mga ganyan. Pag-decidean po na magbabalik na lang ako dito sa Sa bahay. bahay. Pagka bumalik na wala na yung pandemic, di game ulit. Ayun po. Tapos eto na. Eto na ngayon yung latest. Yung latest pa, apa. Ano na ang ganap ngayon ni Don Apa. after nitong pag-alis mo dun sa tattoo shop na yun? May sarili ka na Apa. ngayon. Nakaramdam po ako kami ni partner ng COVID. Mm. Sabi ko, di parang karon po parang yung feeling na parang mamamatay ka, parang gano'n. Oo. So, parang pumasok sa isip ko po na kung mamamatay ako next week, next month,
ba't hindi ko pa ituloy kung ano yung pangarap ko? Kumbaga, ba't hindi ko i-unlock kung ano yung pangarap ko? Ang pangarap ko po kasi magkaroon ng sariling shop na makater po ng maayos yung mga client ko na hindi lang po sa bahay. Kasi sa bahay po nun namin, nakakaya po pagka may lumitaw na ipis. Po, ng mga ganun. Mas gusto mo may komportable Komportable po Oo. yung mga client. Then napag-decidean ko po na kahit pandemic ngayon, magtatayo ako ng shop. At least kung isara man yan, ng kahit pagkatayo, isara, at least na-checkan ko po yung sa bucket list ko na nakapagtayo po ako ng shop. So, wala po akong pera noon. Ang pera ko lang po yata noon, parang pambayad lang po ng renta. Sabi ko po sa may-ari, sige po, babayaran ko na po yan, ganyan. Akala ko yun lang po yung gastos, meron pa po palang renovation or something. So, nanghingi po ako ng tulong sa parents ko, sa tita ko. Sabi ko, bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon, tutuloy ko tong pangarap ko. Kaso marami pong hindi, siyempre kahit mother po natin sila, hindi po sila magtitiwala agad-agad kasi nga po pandemic. Ako lang po yung taong nagbubukas ng Totoo. business during pandemic na parang nahihibang po. Kasi halos lahat ng mga business ngayon Nagsasara po. Oo. Na ako po, sabi ko, kung magsara man to, at least nabigay nyo sa akin yung pangarap ko makapagtayo ng shop, nakapag-picture man lang ako or something, yung mga ganun po. Ano binilin sa'yo ng mother mo? Binilin po. Yung itong tatayo mong business, ano ba Hindi po sila suporta talaga. Ayaw po wala nila akong talaga. pautangin. Ayaw po nila. Kasi nga po, tas tinawagan ko po yung tita ko na engineer po yun sa mga, tita, baka may mga scrap ka dyan na ginagawa mo sa mga client. Kahit yung mga scrap lang, ilagay mo dito. Kaya po yung design po ng shop ko, mga tubo-tubo po. Yung parang scrap po yung Industrial style. kunwari. Apo. Ganon po yung naging style. Then, awa ng Diyos po, biglang in-announce po ni Digong pagkatayo po nung shop. 15 days pwede yung mga business. So nag-operate po ako, na fully book po yung 15 days na yun. Trinabaho po talaga namin, na fully book. Then nakita po ng parents ko na, okay naman pala kapag wala. O sige, magkano pa yung kulang? Kasi marami pa po ang kulang nun, mga equipment, inks. So pinunan po nila, nangingi po ako ng tulong. Then pagkapunan po nila, pag-abot nila ng pera, sabi ko sa inyo magbo-boom to eh. Pag-abot po nila ng pera sa akin, in-announce po ulit, 2 months lockdown ulit, bawal. Nako, Tayo paano yan? Paano nangyari? Bawi Oo. talaga. Sa akin na naman po yung sabi ko, hindi ako papayag. Gagawa ako ng paraan. Dito ko na lang tatatuan sa bahay, explain ko sa mga kliyente na ganito. So hindi na po ako natakot nung time na yun sa sakit eh. Natatakot na din po ako, yung parang masiro ba po, na bumalik ulit Kumbaga sa nandun dati. ka na sa taas eh. Opo, baga ilaban. Ayaw po ng ibang mga client na magpunta sa bahay kasi nga po ayaw makahawa, ganyan. So trinay ko po mag-operate kahit bawal. Hanggang sa dumating na po na pinupuntahan na po ako ng mga tanod. Yung mga barangay. Mga barangay, opo. Sabi, pag hindi mo sinarayan, bukas na bukas, lalagyan na yan ng X. Mas mahal po yung tubos nun eh. Pag pinasara ka ng Pag barangay. pinasara. Sabi ko, ito lang din naman yung hindi, tatapusin ko tong kliyente ko. Sabi ko sa sarili ko, bahala na kung ilalagyan nyo ng X. Para tapos na, wala na rin akong problema. Sige, pero tatapusin ko tong client ko. Tinapos ko po yung gawa ko. And sa kabutihang palad po, in-announce po ulit na okay na po ulit yung tattoo industry, essential. Baga parang umayon Okay na po ulit. yung panahon na wag mong isara yung pinta doon. Meron pa yung proyekto para sa mga tao. Hanep. Apo. Talagang yung tipong mapapabitaw ka na, Apo. pero hindi. Hindi ka eh. pa rin Ay, sumuko. hindi po ako sumuko, hindi po ako Kapit lang eh. nagpa-apekto sa sinasabi nilang itigil mo yan, hindi yan totoo, hindi basta meron po akong vision na tutuloy ko to, manalo matalo, at least lesson learned at may natutunan ako. Kailan mo finally naramdaman na ito na yung ginhawa ng buhay? Nag-hire na po ako ng artist kasi hindi ko na po kaya i-cater yung bookings. Ilan ang artist mo ngayon? Ngayon po 6 na trainee po, tapos 7 main artist, then 3 piercer po. Opo. Noon ikaw lang mag-isa. Apo. Then una ko din pong tinulungan yung mga kaibigan ko po, mga kababata ko. So meron na din po dun na first, proud to say po na first tattoo industry or shop na meron pong HR department, sales, Wow! Apo. HR and finance, admin, studio officer, inventory, operation manager. Ayan po. Kompleto talaga. At hindi basta-bastang... And meron din shop. pong consultant, accountant. So, yun po.
ngayon naman partner, kumbaga nandito na siya eh. Oo, no? Siyempre hindi naman natin palalampasin ng araw na to na hindi natin makakausap din ng kanyang buting asawa Apo. na pauupuin natin dito at mensahe siyempre. Ang kanyang partner in life. Oo. Bebe ko, halika na rito, bebe ko. Nung umiyak na siya, hindi pa siya nakapunta dito. Grabe, di ba? From Nandun ka na eh. nag-iisa, pinabibitaw, walang naniniwala sa'yo. Apo. Tapos ngayon, ang dami mo ng tao. Tapos may mga trainee ka na, no? Apo. Tsaka hindi siya basta-bastang tattoo shop na alam ko, partner eh. Di ba? Ikaw makakita ka ng ganung ilang artist, 7? Correct. 7 main po, tapos Meron 6 pang- na trainee, then piercer po 3. Na dating naglalakad lamang. Oo. Dating namumulot ng basura. Correct. Naglilinis Ngayon- sa mineral station. Mm. Iba eh. May mga ano ka na? Meron ka ng mga invest. Apo, meron yung ininvest ko po ngayon, yung sa van naman po, pinasok ko po siya sa NAIA para kahit pa paano Oh. income generating po. Tapos ngayon, may Ayun, nakalipat na din po kami sa condo po. Wow. Ayun po, medyo tapos meron ka pang... yung Wala nang ipis. Wala Apo, na- hindi na po ako, At hindi na po ako komportable na. naglalakad. Opo, Oo. kumuha din po kami para komportable si partner ng sasakyan po, pang personal po. Yun. Ang sarap sa pakiramdam, ano? Ito na. Ayan. Ang pangalan ni partner ay Ano pangalan? Hi, I'm Jackie po. si Jackie. Jackie, ano naman masasabi mo na sa dami ng hirap na pinagdaanan ninyo, umabot pa ng pandemic, hanggang sa ngayon, no? Kumbaga, eto na, kompleto na. Ang saya na. Ano yung mensahe mo kay Kay Don. Don? Kasi dati talaga sobrang against ako sa lahat ng mga nagiging desisyon niya. Even sa pinta doon, hindi ako talaga nagsang-ayon dahil nga pandemic. Pero I've learned everything the hard way. Like, parang pinatunayan kasi sa akin ni Don na kung hindi ka risk taker, walang opportunity na dadating sa buhay mo. And pinatunayan kasi sa akin ni Don na magtiwala ka lang, akong bahala sa'yo. Parang gano'n. So, ang message ko kay Don is, andito lang ako palagi and I will always support you in every possible way that I can support you. Aww. Grabe naman yon. Don, ikaw naman. Ano naman mensahe mo kay Jackie? Actually, hindi man ako hindi man ako perfectong partner, ama, anak, pero lahat ng ginagawa ko is para sa inyo po. Grabe din, ano? Kumbaga, May clip pero Oo. malaman yung sinabi ni Don. napansin mo uli yung salitang akong bahala sa inyo, no? Talagang suportahan lang din, ano? Walang bibitaw, ganon. Walang susuko. Walang susuko. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Jackie. Jackie, salamat. Kasama niyo ba yung baby niyo ngayon? Wala. Ay, wala. Wala siya. Ayan. At dahil, nandito na rin si Jackie at nandito rin ang Mother. mother ni Don. Ni Don. Tawagin na rin natin ang mother ni Don. Ito ang makakapagsabi sa atin lahat ng story ng buhay ni Don. Naku, Ayun na si umiiyak Mami. si mother. Ang pangalan ni Mami ay si Teacher Mila. Teacher Mila. Teacher Mila. Mami. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Ayan, magandang hapon po. Lapit Naku, lang po. Ayan. Talagang napakabait pong anak ni Don. Ano po ba yung masasabi niyo tungkol kay Don? Nakita niyo? Fighter. Sabi ko nga sa kanila palagi, always pray and never give up. Yan. Si Don, lumaki talaga siyang parang hindi ordinaryong bata. Hindi niya naranasang maging, parang hindi niya naranasang maging bata. Namulat talaga siya sa Trabaho. para makatulong din siya sa akin, parang gano'n. Imbis na humingi siya ng pera sa akin, gumagawa na lang siya ng paraan. Tapos yung, kasi nagturo ako sa ECCD, Early Childhood Care and Development Worker ako. Saan pong lugar? Sa Pasig? Sa Pasig po, under the SWD. Mhm. So, mas focus ako kasi public servant, mas minsan naaanuhan ko sila. Tapos si Don, ang maganda kay Don kasi, marunong din siya sa bahay. Marunong siya magluto, marunong maglaba. Siya yung gumagawa ng gawaing bahay pag wala ako. Masipag na bata siya. Yan. Sa pinagdaanan ni Don, Mami, proud ka ba
Proud Kasi ako. bata pa Oo. lang siya. Actually, ako yung nanay na hangga't maaari ayoko nahirapan yung anak ko. Pero sabi ko, kailangan maranasan niya yung hirap. Na kapag nadapa isang bata, kumbaga, hindi mo siya kailangan agad, oh anak tayo ka kasi ano. Kailangan unti-unti niyang malaman kung paano ang tamang pagbangon. Kasi kung tutulungan mo siya lagi ng dalawang kamay, paano pag lumaki siya, hindi niya na malalaman kung paano bumangon. Kaya ako, hangga't maaari sa kanila, iminumulat ko sa kanila na kung paano nila magagawa ng paraan kasi mahirap ang buhay eh. Kung paano sila makibaka, ganyan. 'Yon. Matuto sila sa sarili nilang pagsisikap na hindi umaasa rin sa akin kasi iniisip ko paano kung ako naman ang mawala? Paano na may mga anak ko kung wala sila alam? Gusto ko maging independent sila talaga. 'Yon. Ayan. Ano po ang mensahe nyo kay Don? Ayan. Kay Don, ang mensahe ko kay Don, kung ano ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ngayon, napakaswerte nyo. Pagyamanin nyo ito, yan ipamamana nyo sa anak ninyo. At huwag nyong kalilimutan araw-araw na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil iyan ay talagang biyaya sa atin yan. Ang kayamanan natin ay ang ating kalusugan. Di ba? Yan lagi ko sinasabi, health is wealth. Kasi nga ang papa niya nga, nagkaroon na ng sakit. Kumbaga, sabi ko sa kanila, kapag birthday nyo, sa kanila sa mag-asawa, di ba naghahanda tayo para magpakain sa mga bisita. Sabi ko, yearly, magpa-check up kayo, annual check up, para na lalaman nyo kung ano yung mga dapat nating malaman, kung ano yung ating mga tungkol sa ating kalusugan. Yun yung pinaka-gift mo sa birthday mo, yun yung gano'n. Lab test ka, Malaman mo na agad, health, agapan. magapan. Health is wealth talaga, no? Ikaw naman, Don, ano namang mensahe mo? Nako, marami kang Kay- utang kay mami. Kumbaga parang ang gusto ko lang sabihin sa mother ko, sa stepfather ko, tsaka kay Jackie, itabi niyo ako na. Wow. Grabe. Short pero napaka malaman, napakalalim. Itabi nyo ako na. At nandito ang stepfather. Tawagin na rin natin ang stepfather. At ang tumatay yung tatay ni Don ngayon. Ayan, hello po, magandang hapon. Naka-gold yan ha, Oo. partner. Lapit ka dito. Ang pangalan po si Daddy Ferdy. Daddy Daddy Ferdy. Ferdy. Lapit na po kay konti. Ayan, kamusta naman po ang anak si Don? Wala ako masabi dahil simula sa haba ng pagsasama namin, medyo bata pa siya, hanggang sa narating niya na to, nasubaybayan ko ang dinanas na buhay. Wala, okay lang na kahit paano kung hanggang saan kami makakasuporta sa kanya, ginawa lang namin gano'n. Ayun, para kay Don, inaasahan ko, it's your break. Talagang para sa kanila na itong generation na to. Ayun. In fairness kay Daddy. Ano pong Si Don. mensahe nyo? Naniniwala ako na sa ganyang sitwasyon ngayon ni Don sa katayuan niya, malayo pa at marami pang darating at ma-achieve siyang mga blessings and tagumpay. Ayan. Don, ikaw naman, ano naman ang mensahe mo kay Kay Tito Ferdy? Magpalakas kayo ni mother, para humaba pa ang buhay nyo, para kung sakaling makakuha tayo ng blessings, masaksihan nyo pa. Thank you. Ayan, Salamat. maraming salamat po. Salamat Thank you po. Diba? In fairness, partner. Kompleto. At Oo. nakita mo naman yung suporta ng Grabe ang suporta sa family kanya. kay Don. Nakakatuwang isipin na sa haba-haba ng pinagdaanan niya, merong pababa, merong pataas. Pero talagang hindi siya sumuko. Correct. No, mismo sila pa yung mga malalapit sa kanya ang hindi rin naniwala. Pero ngayon, tingnan mo naman, di ba? Iba yung suporta. Tama. Alam mo, Iba natutunan yung ko sa pagmamahal. storya ni Don, partner. Huwag kang susuko. Oo, Laban lang. yun lang. Laban. Sa kahit anong hirap,
di ba, yung dinaanan niya, hindi biro yun ha. Totoo. At hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Opo. Yun yung maganda rin na kahit na maraming nag-doubt sa Apo. kakayanan mo, sa gusto mo, sa Mm-mm. pangarap mo, Opo. 'di ba? Gusto ko yung sinabi niya na na wala akong pakialam kung hindi to pumato, kung hindi Basta to bumenta lalaban ko. Basta gagawin ko to. Gagawin. Kung ipasara to ngayon, okay lang. Basta na-checkan ko yung bucket list ko. Opo. Napakatapang mo doon. In Salamat fairness. po. At dahil dyan, Maraming Don, salamat sa iyong maraming kwento. salamat. At dahil Apo. dyan, ito ang paghanga at pagkilala kay Don Sheldon Asuncion para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong 3 ng Marso taong 2025, ganap na 4 na 4 o'clock ng hapon, ano ba yan? Sa 2 palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Maraming salamat sa iyo ha. Opo. ito Don, para sa'yo. Thank Ayan, you po. grabe. Grabe. Very inspiring, no? Believable story talaga. Nakakabilib talaga. Maraming salamat Don sa Maraming time salamat mo. po, opo. At baka may gusto kang pasalamatan Yes. ng mga staff mo, o kaibigan mo dyan. Yun, gusto ko lang batiin yung buong Pintadon family. Ayan. Then yung sa mother side ko, mga Pagawa and Asuncion family po. Ayan. Ayan. Salamat po sa inyo. At syempre yung iyong shop. Ayun, sa mga gusto pong magpa-tattoo dyan, pwede nyo pong i-visit yung page namin sa IG, Pintadon_tattoo. Sa FB naman po, Pintadon Tattoo Studio. Ayan. Ayan. Okay, maraming salamat Don. At Apo. good luck sa business. Apo, maraming Yes. maraming Sana salamat marami din pang po. mga kliyente na dumating Apo. sa'yo. Thank you Alright. po, Maraming Dito. Salamat po. salamat. Ayan o. Isa na namang believable story ang napag-usapan natin ngayon, partner. Correct. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Ay nako, totoo nga naman talaga yan, no? Walang script, walang kahit anuman. Basta kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Ay, ako, maraming Huminga maraming ka. salamat. Hinga-hinga tayo at napakagandang storya ni Don ng Pasig City. At sa mga panggapo natin dyan na kung ikaw ay may nakakabilib na istorya, pwede mo kaming i-message sa aming official Facebook page, Energy FM 1067 or sa DJ Jimbo. At sa akin naman ay Sheena 1067. At magbabalik pa tayo, partner. Magbabalik ka pa. Batian tayo, ha? Hindi lang ako. Ako Sasama din. ka rin. Magbabalik. May babatiin pa tayo mamaya. Correct. Sige. Kaya naman chill lang kayo dyan at kaming bahala sa inyo, Pangga. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo!